Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Miyerkules, November 15, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. And That's why I apologize, sir. pero masakit kasi yan eh. Senator Bong Revilla, nadawit ang pangalan sa umano'y pagdaan ng convoy sa EDSA bus lane. I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na sa atin. Nagkakamali tayo, tao nagkakamali, and I apologize. Dahil sa issue, MMDA Special Operations Head Nebrija, sinuspindi muna. Ngayong Pasko, sana po matulungan kami para magawan po ng aksyon. Sa ating Balitang A to Z exclusive, lubak-lubak na kalsada sa Rodriguez, Rizal. Isinisisi sa truck ng mga quarrying site. May solusyon pa nga ba? Mahirap po kasi yung raw materials po, hindi po siya bumababa. Mga panaderya, umaaray na sa laki ng gastos sa pagnenegosyo. Dagdag presyo sa tinapay, nagbabadya nga ba ngayong Kapaskuhan? At sa ating Balitang Showbiz, bakasyon sa Italy ng real-life couple na si Coco Martin at Julia Montes, silipin. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Agad umalma si Senator Bong Revilla matapos idawit ni MMDA Task Force for Special Operations Head Bong Nebrija ang senador sa umano'y convoy na nahuli sa EDSA bus lane. Bagay na mariing pinabulaanan ng mambabatas. Dahil dyan, sinuspindi na ng MMDA si Nebrija habang umuusad ang investigasyon ukol sa pagkakakilanlan ng driver ng naturang convoy. May Balitang A to Z si Ace Cruz. I'll take the full responsibility. Alam mo, as you said, no? Yes, sir. Tao lang kayo, nagkakamali. Yes, sir. And That's why I apologize, sir. pero masakit kasi yan eh. Yes, sir. I know. Masakit yun. Sir. And ayoko, That's I'm why sure, dito sa mga pangyayaring nito, mayroon pa rin mga Naging mainit ang harapan ng MMDA Task Force Special Operations and Anti-Colorum Chief Bong Nebrija at Senador Bong Revilla makaraang madawit ang pangalan ng senador na umunoy dumaan ang convoy sa EDSA bus lane nitong umaga. I have no intention of ruining your name. Just that, sir, yun lang po yung information na sa atin. So I relied on that. If it was a mistake, then I like what I've said kanina, sir. Nagkakamali tayo, tao nagkakamali, and I apologize. Bago makaharap ni Nebrija si Revilla sa Senado, pinaliwanag nito sa kapihan sa Manila Bay Forum kung ano ang nangyari ng parahe ng isa sa kanilang enforcer ang umunoy convoy ng senador. Report. Nandun ako sa area but I'm away from that spot. So ngayon, sabi niya, Sir Bong, may yung convoy po na pinapara nyo kanina kasi may dumaan eh. So pinara namin sa busway. Yung pinapara nyo pong convoy kay Senator Revilla. Sabi ko, nandiyan ba si Senator? Yes, sir. Then let him go. Pero sinasabi ng mga tao, nandiyan si Senator, nasa loob. So what can we do? So out of courtesy na nag-aapura na may convoy, pinagbigyan namin. Again, this is judgment call. Pag wala sila dapat tinitingnan o tinititigan. Kung kinakailangan, kung talaga nagkasala yung senador o kahit sino pa siya na talaga namang tikita nila. Hindi yung gagamitin mo sa publicity para sumikat ka at magpapogi ka at the expense of what? Mariin namang pinabulaanan ni Revilla na kanya o kasama siya sa naturang convoy dahil galing daw ito ng Cavite at hindi kailangan dumaan ng EDSA. Hindi ako gumagamit ng plaka na 8 na may CA pa. At 17th Congress daw, no? Hindi ako dumadaan doon dahil dumadaan kami going to Quezon City sa Skyway, especially kung galing kang Alabang, di ba? Skyway ka na eh. Hindi ka na dadaan doon sa EDSA dahil sobra talagang traffic diyan. Sa issue naman ng judgment call ng pagpayag sa pagdaan ng umano'y convoy ng senador, sinabi ng MMDA Chairman Romando Artes, kahit sino mag-claim ka na kung wala doon sa inisyong guidelines ng DOTR kung sino lang ang pwede dapat tikitan para fairness fair.
Ipinagtataka rin nila kung bakit umugong sa publiko ang pagkakakilanlan ng mga nasisita. Hindi po mauulit ito, lalong-lalo na po yung pagdadivulge ng mga pangalan. Dahil nakakaawa, tama po kayo, nakakaawa po yung unnecessarily mababash. Whether or not siya yung nag-violate ng traffic, hindi po dapat i-announce kung sino yung pangalan dahil kawawa din po. Kasunod nito, pansamantalang sinuspindi ng MMDA si Nebrija habang umuusad ang kanilang internal investigation, kabilang na ang pagtugis sa driver o pagkakakilanlan ng umuning convoy na dumaan sa EDSA bus lane. May mali po sa proseso namin, which is iaayos po namin. As I've said, we'll be issuing a suspension order kay Colonel Nebrija pending investigation. Kasunod ng paghaharap ni Nebrija at Revilla, binawi na ng senador ang banta nitong pag-recall sa budget ng ahensya. Hindi kasalanan ng isang tao, dalawa, tatlo ang kasalanan ng kumbaga ng para i-recall natin pahirapan ng buong MMDA. No? Kanina nadala lang din ako ng init ng ulo dahil para akong nabangungot no? Nagising ako ng staff ko at kaya nakakagulat talaga at siyempre binabash ka na. Sa huli, tinanggap naman ni Revilla ang paghingi ng paumanhin ni Nebrija. Apology accepted. Salamat po. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Sa kaugnay na balita, inirekomenda ng MMDA sa Transport Department ang expansion sa mga convoy na pwedeng dumaan sa bus lane. Sa ngayon kasi, pinapayagan lang ang mga bus na otorisado ng LTFRB, mga government vehicle na may kinalaman sa emergency response. Gayun din ang protocol plates mula 1 hanggang 5 na para sa convoy ng Presidente hanggang Chief Justice. Hindi pa kasama rito ang mga senador, kongresista at iba pang matataas na opisyal. Una nang sinabi ng Kamara na humihingi na ito ng tulong sa LTO para kumpiskahin ang mga protocol plate ng Kamara na 8 dahil wala pa umano itong inilalabas na official plates ngayong 19th Congress. I-discuss pa po namin kung i-allow ang mga naka-protocol plates na 6, 7, and 8 dahil kailangan pong aralin yung impact or implication insofar as yung pong mobility ng mga buses. Magkakasa ng 3 araw na tigil pasada ang transport group na Piston simula Lunes. Ito'y para iprotesta ang nalalapit na deadline ng consolidation para sa hanay ng traditional jeepney sa December 31. Hindi rin kontento ang grupo sa ilang adjustments sa Omnibus Franchising Guidelines. Bagay na ayon sa LTFRB ay pinaghahandaan na nila ang pagde-deploy ng libreng sakay para makaagapay sa mga maapektuhang commuter. Hindi po makakabiyahe ang hindi po mako-consolidate dahil kailangan po nating maintindihan, sir, na habang nagko-consolidate ka, pwede kang makabiyahe dahil ang confirmation po ay manggagaling sa LTFRB. Yung confirmation po na yan will be the basis ng registration sa LTO. Yung usapin ng modernization ay hindi para layunin, ay para ayusin po yung ating muda ng ating public transport, kundi maging isang malaking negosyo sa hanay po ng public transport. Bad trip na ang ilang residente ng Rodriguez, Rizal dahil sa abalang dulot ng mga sira-sirang kalsadang sakop ng kanilang komunidad. Ang LGU naman, handa raw tugunan ng kanilang hinaing pero aminado itong panandali ang solusyon lang ang kayang ibigay. May balitang A to Z exclusive, si Ian Maghanoy. Mahigit isang dekada nang namamasada bilang tricycle driver si Jason sa Barangay Manggahan, Rodriguez, Rizal. Kasabay nito ang mahigit isang dekada na rin daw na mga lubak-lubak na kalsadang kanyang tinatahak. Ngayong Pasko, sana po matulungan kami para magawan po ng aksyon yung aming barangay. Dahil po sa tagal na namin dito sa Barangay Manggahan, ganito po rin po yung itsura ng karsada. Ang mga lubak na ito, dulot ang matinding traffic sa kahabaan ng Montalban Highway o ang General Luna Avenue na isang national road. Ako noong araw, 1993, buwabiyahin ako dito ng Manok. 1993 ha, ganyan na kalsada rito. Ganyan na yan. Ayon sa ilang motorista, napupudpud ang kalsada dahil sa bigat ng mga truck na dumadaan sa kantong ito sa Barangay San Jose kung saan mas madalas ang aksidente tuwing malakas ang buhos ng ulan. Sa hirap, di ka makatakbo ng maayos, maputik, grabe ang lubak.
Kasi po kaya ganyan, yung mga truck masyadong malalaki, dumadaan mga for loading, mga ganyan, punong-puno. Yan po yan, sa madaling araw. Kaya ang ilan, hindi maiwasang tumirik. Ulan kasi, ulan po. Ayon sa Rodriguez LGU, handa ang lokal na pamahalaan upang ito ay masolusyonan. Gayunpaman, binigyang diin ng LGU na hindi nito kargo ang tuluyang matuldukan ang mismong ugat ng pagkasira ng mga kalsada. Mahigit sa 10 mga quarry companies daw kasi ang binigyan at patuloy na permisadong tumibag ng bundok ng Rodriguez sa bisa ng Environmental Compliance Certificate o ECC na ini-issue ng Department of Natural Resources o DENR. Yan ho, dumaan naman sa tamang proseso sa DNR. Kaya ang DNR po, pagdating po sa ganyan, sila po ang may jurisdiction. Ang quarry na to ang itinuturong dahilan ng mga residente ng Rodriguez Rizal kung bakit patuloy na nasisira ang kanilang mga kalsada. Gabi-gabi na lang daw kasi ay kaliwat ka ng mga dump truck ang kumukolekta ng mga adobing bato na itinibag mula sa bundok na ito. Pero paglilinaw ng LGU, kailangan daw kasi talagang tumibag ng bundok dahil ang mga nakokolektang adobe mula rito ay ang siya namang ginagamit ng buong Pilipinas para sa Build Better More project ng gobyerno na siyang dahilan ng mga konkretong infrastrukturang napapakinabangan ng publiko. Hindi naman lingid sa inyong kaalaman yung ating Build project ng panahon ni Duterte. Ngayon, yung kay bagong BBM, yung kay BBM naman, yung mga tulay nating malaki dyan, yung mga alsada nating dyan, isa yan. Ang bayan ng Montalban, isa sa source ng aggregates na inaambag natin sa pag-unlad ng ating bansang Pilipinas. Po sila kumukuha ng mga materialis po para sa mga graba, buhangin. Kaya po yung karsada namin, lagi pong sira dahil sa kanila. Gayunpaman, bawi na raw ng LGU sa mga naaabala ng quarrying ang tigagalawang taong pagitang pagsasaayos ng mga kalsadang sakop ng kanilang munisipalidad. Sa ngayon, lalo sa especially sa Manggahan, sabihin ko na, si Mayor Ronnie, nakausap na po yung mga planta doon para magkaisa na ipagawa na yung kalsadang sirad from quarry. Tutal naman daw, nakaka-recover na ang Rodriguez mula sa epekto ng nagdaang pandemya. Dahilan, para muling yumabong ang turismo ng ipinagmamalaki nitong Wawa Dam of Montalban na siyang 10 kilometro lang ang layo mula sa Metro Manila. After pandemic, nagka-insurgency, humina ng konti uli, natakot. Pero so far ngayon, eliminated na lahat yung problema na yun. Masaya, maganda dito, maganda. Masaya dito, masaya. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Umaaray na sa laki ng gasto sa operasyon ng mga panaderya, kaya naman dagdag presyo sa ilang mga tinapay, nagbabadya nga ba ngayong Kapaskuhan. Ang ilan naman, babawasan na lang daw ang timbang ng mga tinapay dahil yan sa patuloy na pagtaas ng presyo ng raw materials. Ang Balitang A to Z mula kay Kim Salinas. Ako medyo mataas, particularly the community bakery. Nagrereklamo na ang maliliit na panaderya sa mga kanto dahil sa taas ng gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo kada buwan. Mga na-estimated po, mga nasa 150 to 200 po. Kaya naman ayon sa Asosasyon ng Panaderong Pilipino, kapansin-pansin na raw ang unti-unting pagsasara ng mga community bakery. Hindi na raw kasi makasabay sa inflation o pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Pagtaas ng tubig, ilaw, rental cost, eto pa, ang mga bakery may mga insurance yan. Yung repair ng aming mga equipment, yung aming mga slicer, dapat laging matalas ang talim yan. Malaking problema rin ang pagtaas ng presyo ng mga sangkap tulad na lang ng itlog na tumaas na ng 10 piso kada tray sa lahat ng size. Mahirap po kasi yung raw materials po, hindi po siya bumababa. Sa ganitong panahon, tumataas ang presyo ng itlog, tumaas po ang presyo ng itlog, tumaas ang presyo ng butter. Kaya naman hindi malayong tumaas ang presyo ng mga espesyal na tinapay ngayong nalalapit na Kapaskuhan. Hindi ko pwedeng pigilin yung mga maliliit na kasama ko sa industriya na kapag sila'y nagkwenta, ipatong nila ito. Pero kahit hindi pa nagtataas, ang ilang mamimili, todo tipid na rin sa pagbili ng tinapay. Dati, bumibili kami mga 10 piraso, ngayon 5 na lang. Yung sakto lang sa
pangkain lang. Sa kabila ng mataas na operation expense, pakiusap ng Pangulo ng Asosasyon ng Panaderong Pilipino na si Lucito Chavez, nating galawin ang presyo ng Pinoy Tasted, Pinoy Pandesal. Panatiliin po natin ito at ito po ay isang corporate social responsibility ng bakers. Mananatili po ito unless na humiling yung grupo na gumagawa nito. Hilingin na lang nyo sa 1 taon. Sang-ayon naman ng ilang community bakery sa pakiusap na huwag magtaas ng presyo, yun nga lang. Para lang po kami makabawi-bawi is dun kami sa mas kaya ng tao. Bawas kami ng timbang pero yung quality at yung price kailangan kaya pa rin ng masa. Matatandaan nitong Pebrero lang nang aprubahan ng Department of Trade and Industry ang taas presyo ng mga murang tinapay. Sa ngayon, nasa 2 piso ang kada piraso ng Pinoy Pandesal habang ang Pinoy Tasty naman ay 42.50 na. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Unang nakipagkita ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Filipino community sa pagpunta nito sa San Francisco, California bago ang pagdalo sa gaganaping 30th APEC Economic Leaders Meeting. Sinalubong ito ng nasa 1,000 Filipino-Americans. Kinilala ng Pangulo ang kahalagahan ng ambag ng mga OFW doon sa ekonomiya ng Pinas. Nakatakdang makipagkita ang Pangulo sa ilang business leaders sa US para hikayating mag-invest sa Pinas at ibida ang exports ng bansa. On the sidelines of the APEC meetings, my delegation will conduct business meetings in San Francisco to seek mutually beneficial exchanges and partnerships. Our presence in the Bay Area this week also supports the development of Philippine innovation ecosystem in line with the National Innovation Agenda framework. Naniniwala ang Pangulong Marcos na sa tulong ng digital technology, kayang palakasin ang financial sector. Nasa San Francisco man para sa APEC Summit, ramdam naman ang presensya ng Pangulo sa Singapore FinTech Festival sa pamamagitan ng isang hologram. Sa speech nito, binigyang diin ang kahalagahan ng pagbuo ng digital future sa nasabing sektor. Dagdag ng Pangulo, bukas ang Pilipinas sa kolaborasyon para sa pagkamit nito. In the Philippines, we remain committed to fostering an environment that promotes collaboration and propels the momentum of our digital transformation. Let us come together and harness the power of technology to create a more sustainable, inclusive, and prosperous world in this digital age. Itinatanggi ni Maharlika Investment Corporation President at CEO Rafael Consing Jr. ang mga alegasyon na nirebisa at iniayon ng Implementing Rules and Regulations ng Maharlika Fund para sa kanya. Base kasi sa unang bersyon ng IRR, kinakailangan mamumuno sa korporasyon na isang advanced degree holder sa finance, economics at iba pa, bagay na wala si Consing. Pero paliwanag nito, wala siyang kinalaman sa pagbabago ng IRR dahil bago siya itinalaga noong November 13 ay inaayos na ang panuntunan ukol rito. Nilinaw rin ng opisyal na nabasura na ng Korte Suprema ang kasong estafa noong 2006 at 2016, bagay na posibleng makaapekto rin sa kanyang appointment. That suggestion did not come from me, by the way. That came from the legal counsels that were sitting there. And what they're saying was that by putting in those qualifications, it had the effect of amending the law, which is not the intention. So what they did was they simply brought it back and aligned it with what the law exactly said. Love is in the air para sa dalawang agilang spotted na nagliligawan sa kalangitan. Ibinahagi ng Department of Environment and Natural Resources ang nakakaaliw at pambihirang tagpo na ito sa Mount Apo Natural Park. Malaking bagay ang naturang mating ng dalawang agila para sa pangangalaga ng critically endangered Philippine eagles. Lalo't kulang-kulang 400 pares na lang ang populasyon nito. Susunod, QC Prosecutor's Office, ipinasupina na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At mamaya sa showbiz, real-life couple Coco Martin at Julia Montez may sweet moments sa Italy. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Ipinadedeklarang unconstitutional sa Korte Suprema ng grupong Isambayan ang paglalabas ng confidential at intel funds sa mga ahensya ng pamahalaan. Naghain ng petisyon sa Supreme Court kanina sina retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, Attorney Howard Calleja, Attorney JP Calleja, Attorney Chel Jokno, Father Robert Reyes at dating Senator Richard Gordon. Ayon sa grupo, dapat isiwalat sa publiko kung saan ginagamit ang CIF ng pamahalaan. Inaapela rin ng mga petitioner sa SC na ipawalang bisa ang Executive Order No. 2 ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na itinatago sa publiko ang paggamit ng CIF, habang giit ng grupo na dapat magkaroon muna ng batas bago payagan maglabas ng CIF sa mga ahensya ng gobyerno. Nag-reply ang OVP, sinasabi po sa amin na hindi daw po pwedeng mag-release ng mga papel na ito, mga dokumentong ito, dahil ito raw ay covered ng privileged communication under EO No. 2, Executive Order No. 2, Series of 2016, at ang joint circular ng COA. Ang mga ito ay nagva-violate ng dalawang provisions ng ating konstitusyon, ang right of the people to know, for public information, at ang disclosure provision. Because the Constitution says only a law can put reasonable limitations on the right of the people to public information and on the duty of public officials to publicly disclose matters of public interest. Kumbensido pa rin si dating Opposition Senator Leila de Lima na ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nasa likod ng kanyang halos 7 taong pagkakakulong. Giit ni de Lima, ang dating Pangulo ang nagtulak ng peking alegasyon na nag-uugnay sa kanya sa droga dahil sa kanyang mga kritisismo sa drug war killings ng pamahalaan. Bagay na itinatanggi naman ng mga opisyal ng dating administrasyon. Plano ngayon sampahan ng kaso ni de Lima ang dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na umano'y namilit sa mga witness na tumestigo laban kay de Lima. I've forgiven everybody else except the former president. It's pretty obvious to me. He's the one behind all this. Very obvious to me. All you have to do is go back to his statements in middle part and later part of 2016, before the filing of cases against me. Look at all his statements, very glaring statements, threatening to jail me. You know, statements like, you will rot in jail. Naglabas na ng subpoena ang Quezon City Prosecutor's Office laban kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte hinggil sa isinampang kasong grave threat ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Batay sa nakasaad na kasulatan ng QC Prosecutor, kinakailangan magtungo ni Duterte sa kanilang tanggapan sa December 4 para sa gagawing preliminary investigation. Pinagsusumiti rin si Duterte ng counter affidavit para sagutin ang isinampang kaso laban sa kanya. Matatandaang nag-ugat ang reklamo ni Castro matapos magbanta si Duterte. Napapatayin umano nito ang mambabatas. Nagsimula na ngayong araw ang pamamahagi ng year-end bonus at cash gift para sa mga kwalipikadong kawani ng gobyerno. Aabot sa nagkakahalagang 69.4 billion pesos ang ipapamahaging bonus. Samantala, isinusulong naman ni Senator Cheese Escudero ang pagbibigay kapangyarihan sa MTRCB para salain at alisin ang mga hindi angkop na content sa mga streaming platform. Sa ngayon kasi, tanging mga pelikula sa public theater at TV lang ang may kakayahan ng MTRCB na makapag-ban ng mga X-rated content. Pinasok na ng Israel Defense Forces ang Al-Shifa Hospital sa Gaza na itinuturo nito kung saan ang command center tunnels ng Hamas. Sa harap ito ng pagtanggi ng Palestinian militants na maitinatago umano silang kampo sa nasabing paggamutan. Muli namang iginiit ng Israel na hindi nila target ang sibilyan at ang gera ay laban lamang sa Hamas. Nagdala na rin sila ng medical teams at supplies sa naturang ospital.
Sa NBA Sports naman tayo, tila nauwi sa gulo ang laro sa pagitan ng Golden State Warriors at Minnesota Timberwolves. Nagkainitan kasi ang dalawang manlalaro ng kupunan ng Warriors na sina Klay Thompson at Minnesota Timberwolves na si Jaden McDaniels na nagresulta sa hilahan ng jersey ng dalawang manlalaro. Dahilan naman ng pagkapunit ng jersey ni Thompson. Inalis sa laro ang dalawa kasama na rin si Draymond Green ng Warriors. Sa huli, nanalo ang Minnesota Timberwolves kontra Warriors. Sa aming pagbabalik, Miss Universe candidate na si Michelle D. Ano na nga ba ang status sa Voice for Change online voting? Manatiling nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Real-life couple Coco Martin at Julia Montez may sweet moment sa kanilang trip to Italy. At pambato ng pinasa Miss Universe na si Michelle D. Bukod sa puspusang paghahanda sa Miss Universe competition, ano na nga ba ang status ngayon sa Voice for Change online voting ng pageant? Ang Balitang A to Z Showbiz mula kay Lane Garcia. Mukhang rest muna for a while sa maaksyong eksena ang bida ng FPJ's Batang Quiapo na si Coco Martin. Sa social media, mabilis na kumalat ang mga litrato ng kanilang bonggang bakasyon ng kanyang real-life partner na si Julia Montez sa Italy. Sweet na sweet at talaga namang nilubos ang kanilang quality time dahil kahit saan nga raw sila magpunta ay nananatili silang magka-holding hands. Haka-haka tuloy ng ilan, tila bumabawi ang dalawa sa isa't isa dahil sa busy schedule nila sa kanilang successful project. Ilang araw na nga ang nakakaraan mula nang mag-trending ang umaatikabong pakikipagbakbakan ng bagong tandem ni Coco Martin at Ivana Alawi sa teleseryeng Batang Quiapo. Patok nga sa mga manonood ang nasabing inilabas na special trailer ng ABS-CBN sa serye na humakot ng million views sa loob lamang ng 24 oras. Habang naging blockbuster naman ang pelikula ni na Julia at Alden Richards na 5 Breakups and a Romance na umabot ng mahigit 60 million gross sales. Mabuhay mga kapamilya! I am Michelle Marquez, proud to represent the beautiful islands of the Philippines! Samantala, angat ang gandang Pinay. Tila malakas talaga ang PH bet na si Michelle D para sa nalalapit na Miss Universe competition. Todo bigay sa pagrampa at confidently beautiful talaga si MMD kahit pa sa kanyang mga pictorials. Napansin rin ng marami na very close si Michelle kay Miss Thailand na si Antonia Purcell dahil sa larawan na pinost nito sa social media. Kumpirmado naman ang pagkapanalo ni Michelle sa Voice for Change. Nakakuha si MMD ng 264,051 votes para sa kanyang advocacy on autism awareness, habang pumangalawa naman sa pwesto si Miss Nicaragua na may 161,069 votes. Magaganap ang Grand Coronation Night ng Miss Universe 2023 sa November 19, petsa rito sa Pilipinas. At mapapanood sa Any Kapamilya platform at syempre dito sa A to Z. Para sa Balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa motivational writer na si William Ward. Ayon sa kanya, ang pamumuno ay base sa inspirasyon, hindi pangingibabaw, sa kooperasyon at hindi pananakot. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak. Maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!